May tao sa kabilang line. Hello. Hello po. Hi, good evening. Good evening din po. Ayan, naku, nag-bedroom voice na siya. Okay ba? Good evening. Malakas na po ba? Okay na po. Sino po sila? Si Rocky po. Rocky. Ayan. Rocky, ilang taong ka na? 27. 27. Are you a lesbian? Po? Are you a lesbian? Hindi po. Okay, kasi your name is Rocky. Very ano na po yun? very few lang kasi yung Rocky na alam ko na babae. Pero you are a straight girl. Ayan, forgive me for asking. But anyway, Okay. ano ginagawa sa buhay ni Rocky? Wala po. Taga-alaga lang ng baby. Ng anak ko. You're married na? Hindi pa po. Okay, may kinakasama? Boyfriend lang po nasa ibang bansa. Pero nagkasama kayo pag nandito siya? Nagsama po kami nung nandito pa siya. Mga 3 months din po yun. Tapos nag-migrate na po sila sa US. Oh, ganon. So anong estado ng samahan nyo ngayon? Yung may gusto mo itanong sa akin? Opo. Okay. Kwentuhan mo ko, dali. What can I do for you? Kasi ano po, yung parang asawa na rin ba matatawag doon. Hindi pa kasi kami kasal. Kung if you are functioning, di ba? As husbands and wives, di ba? I-consider niyo yung sarili niyo mag-asawa. Yun ang pananaw ko, mga kaibigan. Although technically sa batas hindi kayo mag-asawa. Di ba? But logically, mag-asawa kayo. Ganito po kasi yun. Simula po ng... Lakasan mo, please. Dumating sa ibang bansa, ang laki ng pinagbago niya. Bakit? Ini-English ka na niya? Hindi Ano naman po? Dati po kasi napaka-sweet niya. Sorry, medyo kabado kasi po ako eh. Okay lang. Gusto mo, kumanta muna tayo para mawala na bigla. Hindi kasi gusto kong wag kang kabahan para mailatag mo ng tama yung problem mo. Ay nga, parang nanginginig nga tong kamay ko eh. Nanginginig kamay mo? At least kamay ang nanginig, hindi bang parte ng katawan? Diba? Kapag nanginig yung part ng katawan, ma-enjoy mo yan. Alright, sige. So, paano parang mo nasabi na hindi na siya sweet? Ngayon po kasi dati, hindi naman niya ako minumura. Parang konting... mainit niya sa'yo? Ko, opo. Ganon. Hindi na ako murahin. Ito lang, kailan lang, nag-away po kami ng dahil lang din sa nilalaro niya sa Special Force. Special? Special Force. Addict po siya dun eh. Sa computer games? Opo. Tapos, gusto ko lang naman po siya makausap nun. Because you miss the guy? Tapos, alright. hindi niya pinapansin yung message ko sa WhatsApp. Tapos nun, nag-out pa. So, inisip ko, ayaw niya magpa-istorbo. Pero naglalaro ba talaga siya ng... Opo, naglalaro siya. Kasi dati ko na po siyang inaabangan talaga lagi dun sa nilalaro niya. Tapos ang ginawa ko po, pinalitan ko yung password para mawala yung nilalaro niya. Okay. Alam mo yung account niya. Opo, nag-online po siya. Galit na galit sa akin. Kasi ko lang naman yung mag-sorry siya kahit sandali. Sabihin niya sa akin, bakit pinalitan? Ganon. Hindi po. Pinagpipilitan niya iba yung password. Teka lang, pati pakilakas mo because I want to get every detail of the story. Okay na po. Okay. Ayun, ang gusto ko lang naman kasi sa kanya yung sabihin niya sa akin na bakit mo pinalitan yung password? Ganon. Kasi ako, pinapalitan ko lang yung password niya kapag ayaw niya akong kausapin. Alam niya yun. Dahil din po dun sa nilalaro niya. Lahat po nung masasakit. Gaya ng ano? Pinagmumura ka? Opo. Tapos, pati yung mga masasamang salita, pinagsasabi niya sa akin. Gaya na, mataba ka raw, gano'n? Hindi, buti sana kung ganun ang alam po eh. Sabihan niya ako ng mga pupo. Pupo. Mukhang pera. Yes, mukhang pera ka daw. Opo. Okay. Nakakabol ko lang doon sa kanya. Yung pera niya. Tarantado yan Bakit? Pero kahit minsan po, hindi nga naman pinaparamdam sa kanya yun. Okay nga lang sa akin kung hindi siya magpadala na nilala na kung nagkikilap siya doon. Kasi alam ko mahirap talaga ang buhay abroad eh. Hindi naman lahat na nasa abroad. Hindi pa rin, kahit mahirap, obligasyon niya yan bilang tatay. Wala siyang obligasyon sa'yo, di ba? Technically, wala siyang obligasyon sa'yo.
Pero para buhayin mo, di ba, and you are taking care of, di ba, anak ninyo full-time, kailangan niya, he needs to look after the welfare. Kayong dalawa ng anak. Kasi ikaw nag-alaga ng bata. Anyway, ganito gawin natin. Kamusta? Kailan kayo nag-away? Madalas po. Kailan yung huli? Itong pinagawain niyo itong ano ba itong... Kagabi lang. Kagabi yan. Alright, what's the question? Ano po ba dapat kong gawin para baguhin yung ugali niya? Huwag mong palitan yung password. Ako po ba yung mali? Masyado po ba kasi akong possessive? Kasi tingin ko ganun ata ako kaya nagiging... Ayun, pre, mali ka din sa part na yun. Mali ka rin kung possessive ka. Teka lang, Ate Rocky. Kung aminado ka na ngayong gabi na possessive ka, that might be coming from somewhere. Ibig sabihin, totoo ito. What if last night, yun yung bursting point ng iyong boyfriend? At masakit sa'yo marinig yung mga mura niya sa'yo, pero kung babalikan natin, baka naman you triggered everything. Hindi ko sinasabing ganun yun, ha? Pero maling murahin ka niya. Ganito, ano? Nung pinalitan mo yung password niya, what's the intention? Para galitin siya? Ha? Para kausapin niya lang ako. Pero alam mo ba na nung pinalitan mo yung password nung pinalitan mo ng password yung kanyang account o ano man yan, alam mo bang magagalit siya? Opo. Pero congratulations, di ba? It served the intention. O nagalit siya, iyak-iyak ka ngayon. Para kausapin niya ako. Ayun, mali. Ganito, I know that it's coming from somewhere na ang buong intention mo is makausap siya. Because, distance prevails, mga kaibigan. Masyado malayo, di ba? And the only means of communication is internet, and every time you get the chance na makipag-usap sa kanya, gusto mo i-grab yung pagkakataon. You are after a good intention, tama? Oh, however, siguro nagkasalubuhan kayo ng init ng ulo. Ganito, do you love him? Sobra. Okay, ba't siya nagalit sa'yo kaya? Hindi ko alam. Kasi apektado siya. Mahal ka rin ng tao. Hindi ko po maramdaman. Ganito, mali na ganunin ka niya. Pero ang mga kaibigan kasi pag long distance, you cannot put a face sa text message. You cannot put a face sa mail. Diba? You can only, diba, feel whatever and however you want to feel about something na tinext sa'yo, minail sa'yo. Iba yun eh. And I believe na sa isang relasyon na magkalayo ang dalawang tao, ang away is a form of communication. Because it's where you patch things up. Nasaktan ka, alam ko yan. Pero pag sinabi ko sa'yo na, tarantado yung boyfriend mo eh. Although sinabi ko na, hayop pala yan eh. Ayaw na kitang galitin pa. Diba? Kasi pag ginalit kita, baka mawala tong relasyon na to. Ang kaibigan, I'm always, diba, after saving a relationship, ha? Sa akin? Ha? Yung po niya yung laging panakot sa akin. Kung ganun, teka lang, ibahin na natin yan. Kung inahamon ka niya, kasi kung pag dumating na yung pagkakataon na ramdaman mo, diba, na hindi ka na mahalaga sa kanya, and this guy is not afraid of losing you, ibang usapan yon. Bigay mo sa kanya kalayaan niya, palayain mo siya. Kasi sa isang relasyon dapat maramdaman mo na your partner is afraid of losing you. Kasi mahalagang pakiramdam yun. Kung ginaganyan ka niya, walang iya talaga yan. Mga kaibigan, ganito po, hindi tama kasi na binabaliwala ka niya kapalit ng isang laro. Alright? Hindi tama yon. Tama, mali? Tama. Kasi parang, mas mahalaga ba yung special force na yan? Yung lintik na special force na yan kaysa sa akin? Ako yung nanay ng anak mo, Ganun ang pakiramdam, di ba? Na, kumbaga, ilang buton lang naman sa keyboard na may pinutimot. Di ba? Talk to you later. Hindi ka papansinin, di ba? Mali. Maglaan siya ng 1 minute, di ba? Sa kanyang busy schedule ng paglalaro. Siguro naman, okay na yon, di ba? Mali. Kaya lang, hindi kanya pinansin at all. Di po ba? Yung misa naman mabait siya eh. Pero ewan ko bakit mas madalas madaling umitang ulo niya sa akin. Bakit kaya? Tagli lang, galit na kagad. Pag may gusto kong pag-usapan, ayaw na. Pinaka-ayaw niya kayo, marinig na iyak ako eh. Dahil... Siguro 90% ng lalaki ayaw ng drama. Ayaw ng drama. Kaya lahat ng problema namin, pinapalagpas na lang. Yun lang ang mahirap doon kasi kakaiwas mo, may mga bagay hindi na pag-uusapan, di ba? Ang masama nga, Papa Jack, lahat ng galit ko sa kanya eh.
Naipon lahat ng galit ko. Sige, ganito gawin natin, ha? Because I want to get the entire and the real picture of this story. Ano pangalan niya? Renny. Nakikinig po siya ngayon. Nakikinig siya. Ano pangalan? Renny. Rain? Renny. Renny? Opo. Ano ba, Rene? Opo. Ganun na lang. Kasi nagpunta Amerika, social na. Rainy. Kasi ay. Ceylon Jing! Nasa Pilipinas yung lalaki, ang pangalan, Rene. Nagpunta na Amerika, ang pangalan, Rainy. Rainy. Gusto ko to, ha? Ano tawagan nyo? Ma. Ano tawag mo sa kanya? Ma din po. Bakit, ma? Short pa mahal yan eh. Wow! Kainis. Nakikinig siya ngayon. Opo. Alright. Ganito, ano? Eh, okay kami ngayon eh. Magkausap kami ngayon. Sige, sige. Kung nakaantabay siya, before natin tuloy ito, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Kung galit ka, sabihin mo sa kanya. Mas malo mo, sabihin mo sa kanya. Kung gaano mo siya kamahal, sabihin mo sa kanya. Go ahead. Ma. Sana, pilitin mo naman magbago. Ito ang ginawa ko na. Para lang malaman ng lahat kung gaano ko ito kamahal. Lagi mo sinasabi sa akin, mahal mo ako, pero hindi ko nararamdaman yun. Lagi mo sinasabi, magbabago ka. Pero isang araw lang, kinabukasan, iba na naman ang ugali mo. Ngayon, ewan ko kung makikinig mo pa. Narinig mo, umiiyak ako. Alam ko, pinaka-ayaw mo yung gantong usapan. Alam mo ba, pinakamasayang araw ko na yung nakausap ka ni si Kuya Arnold. Dahil akala ko, nagising na yung utak mo. Dahil sabi mo, magbabago ka, pipilitin mo. Pero ilang araw lang. Bumalik na naman yung masama ugali mo. Pero kahit gano'n, sabi nga nila, kahit gano'n kasama ang ugali ng isang tao, kung mahal mo, tatanggapin mo. Hindi na naman yung pangalap ko eh. Basta pamitan ko. Gusto na kitang pilinyan. Alam na kaya ka ganyan sa akin dahil... Lakasan mo, lakasan mo. Dahil malayo ka. Andiyan ka lang. Basta lagi mo nang tatandaan, mahal kita. Kahit anong gawin. Kahit anong mga masama sabihin mo sa akin, wala lang. Labasan lang yung sa kabilang tenga ko. Ano sa? Tenga, ano? Papa Jack naman, nag-iimot ako. Hindi ako, Papa Jack. I have a question, Rocky. Okay na, Papa Jack. Naglabas ko na yung sama ng loob ko. I have a question. Ano po yun? Kung halimbawa may pagkakataon nag-uusap kayo ng iyong boyfriend si Rene ng 3 times a week, ilan sa araw na yon ang umiiyak ka? Everyday nga po kami nag-uusap eh, pero siguro sa 1 week, 4 days. Ayan. Gaano katagal na siya nasa Amerika? 5 days na po. 5 years? 5 days. And you miss the guy every day? Opo. May tanong ako. Ano po? Ano ba ang balak niyo? Diba? As a long-term plan. Yun ang problema dito eh. Wala naman Alam mo, pinag-usapan. at some point, naiintindihan kita kasi nasa Pilipinas ka, nasa Amerika siya, 5 years na siya nandun, tama? Opo. At kailangan meron siyang plano, konkretong plano sa iyo kasi kung wala siyang konkretong plano, magkasawa ka na ng iba. You cannot wait forever, Ceylon Ching, di ba? Nasa Amerika siya eh, hindi po pwede na. Alam mga kaibigan, ito na naman tayo ha. Ang mga babae, what they need is security. Di ba? Alam mo, Ceylon Ching, di ba, ang mga pangako, sabi ni Ceylon Ching, building blocks ng relasyon. Di ba? On the other hand, security blanket yan ng mga babae. Ang mga lalaking kailangan assurance. Diba? Girls need security, guys need assurance. Ganun kasimple ang buhay. And you don't have any security right now. Hi, Don? Alright? Teka, may Amerikano rito eh. Puti eh. Pangalan Don.
From Texas. Taga saan si boyfriend? Sa Virginia po. Sa Virginia.